Hello guys! Welcome to my live. This is the first time I'm talking about this. Akala ko kasi ang mahal-mahal ng pinagdadaanan ko. Hello and welcome back! Mula sa isang batang lumaki ng walang kumpletong pamilya hanggang sa pagiging isa sa pinaka-successful na artista sa Pilipinas, ito nga ang kwento ni Kim Chiu. Paano nga ba nagsimula ang lahat? At ano nga ba ang pagsubok na dinaanan niya bago siya naging isang chinita princess ng showbiz? Ating panoorin ang video, pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and hit ang notification bell to keep you updated. Si Kimberly Su Yap Chiu o mas kilala bilang Kim Chiu ay ipinanganak noong April 19, 1990 sa Cebu City. Anak nga siya ni William Chiu na isang Chinese businessman at ni Luella Yap Chiu. Ika-apat si Kim Chiu sa 5 magkakapatid. Pero hindi nga naging madali ang pagkabata ni Kim dahil noong 1998 nang 8 taong gulang pa lamang ito, naghiwalay na nga ang kanyang mga magulang. At dahil nga dito, siya at ang kanyang mga kapatid ay pinalaki ng kanilang lola sa ama. Dahil nga sa hirap ng buhay, madalas silang lumipat-lipat ng tirahan mula Tacloban, Leyte papunta sa Cebu, Cagayan de Oro, General Santos City hanggang sa Mindoro, bago sila muling bumalik sa Cebu City noong 2006. Noong 2006 ay malaking pagbabago ang naganap sa buhay ni Kim Chiu. Nag-apply nga ito sa unang teen edition ng Pinoy Big Brother at iniwan ang kanyang buhay sa Cebu para pumunta ng Manila. Pumasok nga siya sa bahay ni Kuya noong April 23, 2006 at doon niya nakuha ang bansag na Cebuana Cutie o Chinese Cutie from Cebu. Sa loob nga ng 42 days na natili siyang isa sa mga paborito ng bansa. At ang pinakakahanga-hanga nga dito ay siya lamang ang housemate na hindi kailanman na-nominate para paalisin sa bahay ni Kuya. Nang dumating nga ang finale noong June 3, 2006 sa Aliw Theater, opisyal nga siyang nakoronahan bilang Teen Big Winner. Pagkatapos manalo, sumali si Kim Chiu sa Star Magic at hindi nga nagtagal na pair siya kay Gerald Anderson. At doon na nga nagsimula ang tinatawag na Kim Emerald, isa sa pinaka-successful na love team noong panahong iyon. Sama-sama silang bumida sa mga proyekto tulad ng Sana Maulit Muli 2007 at I've Fallen For You 2007 din. Noong 2009 naman, mas lumakas pa ang kanilang partnership sa pamamagitan ng Tayong Dalawa na naging isa sa pinaka-successful na teleserye noong panahong iyon. Hanggang 2010 patuloy silang nagtambal sa Till My Heart Aches End bago sila naghiwalay bilang love team. Kahit walang kasamang Gerald Anderson, patuloy na kumita ng mga proyekto si Kim Chiu, katulad na lamang ng My Beyond the Girl, kung saan niya unang nakatambal si Sian Lim. At doon na nga nagsimula ang bagong love team na Kim C. Noong 2030 naman, kumpirmado na silang magkasintahan sa totoong buhay. Pareho nga silang bumida sa ina, kapatid at anak, at sa pelikulang Bride for Rent, na kumita ng higit 325 million pesos. Isa nga sa pinaka-highest grossing na romantic comedy sa kasaysayan ng Pinoy cinema. Sa loob nga ng 12 years, naging matatag ang relasyon ni Kim at Sian. Pareho nga silang naglakbay sa Asia at Europe at naging inspirasyon pa nga sila ng maraming Pilipino tungkol sa pag-ibig at pagtiyatiyaga.
Hindi rin naiwasan ni Kim Chiu ang mga mabibigat na pagsubok dahil noong 2013 namatay ang kanyang ina na si Luella. Isa rin siyang aktibong tagatulong sa mga biktima ng bagyong Yolanda na direktang nakaapekto sa kanyang sariling probinsya. Pero ang isa nga sa pinakanakakatakot na naranasan nito ay noong March 4, 2020. Habang papunta nga siya sa taping ng Love Thy Woman, biglang binaril ang kanilang van, isang ambush shooting. Mabuti na lamang at hindi siya tinamaan. Pero nakita ang mga bala sa windshield at bintana malapit sa kinaroroonan niya. Kasunod nga nito dumating din ang pandemic at ang shutdown ng ABS-CBN na nagpahirap sa kanyang show na Love Thy Woman na kinakailangan ngang ilipat sa Kapamilya Channel. Sa gitna ng pagbabago, natuklasan nga ni Kim Chiu ang panibagong direksyon. Noong 2018, naging host siya ng Pinoy Big Brother 8, ang mismong show na nagbigay sa kanya ng pagkakataon noong bata pa siya. Mula noon, patuloy siyang naging host ng mga susunod na season ng PBB. Noong 2020, naging regular host din siya ng It's Showtime, isa sa pinakamatagal at pinakasuccessful na noontime show sa bansa. Pagkalipas nga ng higit sa isang dekada bilang Kim C, nagtapos ang kanilang relasyon nina Kim Chiu at Sian Lim noong December 23, 2023. Sa isang emotional na post, sinabi ni Kim na sometimes love is not enough at inamin niyang mutual naman ang desisyon na maghiwalay bilang magkasintahan. Pero nananatili nga silang magkaibigan hanggang ngayon. At hindi nga nagtagal natagpuan ni Kim ang bagong direksyon sa kanyang karera. Sa pagtatambal kay Paulo Abelino na kilala bilang Kim Pao. Sama-sama silang bumida sa Linlang, What's Wrong with Secretary Kim at The Alibi. Mula sa isang batang lumaki ng walang sapat na yaman hanggang sa pagiging isa sa pinakakilalang aktres sa Pilipinas na kumita ng higit 1.36 billion pesos sa box office. Talagang kahanga-hanga ang naging journey ni Kim Chiu. Noong 2020 pa lang kinilala na nga rin siya ng Forbes Asia bilang isa sa pinaka-influential na Pilipino. Ang kwento nga ni Kim Chiu ay patunay na kahit gaano man kahirap ang simula, posible pa ring umangat at maging inspirasyon sa iba. Kung natouch ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong paboritong proyekto ni Kim Chiu at mag-subscribe para sa marami pang life stories ng ating mga paboritong artista sa showbiz.